Naranasan niyo na po ba na magkaroon ng kadiliman sa buhay? Many people experience darkness like confusion, fear, hopelessness, uncertainty, sorrow, grief, meaninglessness, lifelessness. Napakahirap dumana sa mga dilim sa buhay na parang wala ng katapusan. That is why people love light. Pagka po nawawala ng kuryente at biglang nagkaroon, makakarinig kayo ng isang chorus ng mga tao na parang, wow, natutuwa sila at bumalik na ang ilaw. At lalong-lalo sa hindi makatulog, napakalaking bagay yung lumiliwanag na at nagbubukang liwayway. Yung mga may mga problema, hindi sila makatulog, gusto na nilang mag-umaga. Napakasarap isipin na ang Panginoong Jesus ang ating liwanag. That Jesus is our light. Yan po ang ating pagtutuunan ng pansin. Jesus the light. Sa atin pong patuloy na pakikipag-ibigan sa Panginoon habang lalo natin siyang nakikilala. Aming Diyos, salamat po sapagkat kayo ay aming liwanag. Kayo ay aming kaliwanagan. Mangusap nga po kayong may kapangyarihan sa amin at ang mga kadiliman sa aming buhay ay matapunan ng inyong liwanag. Papagliwanagin niyo ang aming mga nagdidilim na isip, Panginoon, ang nagdidilim na buhay, at nawa ang liwanag niyo ang siyang maging buhay naming lahat. Ipatawad niyo po ang aming mga kasalanan, Panginoon. Linisin kami sa aming mga karumihan at mangusap kayong may kapangyarihan sa amin ngayon. Nais po naming madinig ang inyong tinig. Loobin niyo na maunawaan namin. We reject lies and falsehood. We reject deception. And we accept your truth, O Holy One of God. Holy Spirit, enlighten us. Father, speak to us. In the name of your Son, Jesus, we pray. Jesus, the light, our light. Sa Matthew 4:12 to 17, atin pong makikita ang halaga ng Panginoon na nag-uumpisahan palang makita ng mga tao nung ang Panginoon ay nag-uumpisang magministeryo. When Jesus heard that John had been put in prison, he returned to Galilee. Leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali, to fulfill what was said through the prophet Isaiah. Land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea, along the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. From that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven is near. And may the Lord add blessings to the reading of His holy word. Ito pong Galilee of the Gentiles ay karamihan ng ibinansag at kadalasan ng itinawag sa Galilee dahil noong mga 200 years before Christ ay napakaraming Gentiles na tumira sa Galilee. Among them Egyptians, Phoenicians, or the ancestors of the present-day Lebanese, at saka mga Arabs. Sa panahon po na ating binasa, itong si Juan na nagbabautismo ay kinulong. Ito'y napakalaking kabiguan sa mga nananalig na sanang may pag-asa. Daang-daang taon na tahimik ang langit, tahimik ang Diyos, walang propetang nagsasalita sa Israel, at tinawag ng Diyos itong si John, isang kislap ng liwanag sa napakadilim na buhay ng Israel. Subalit, umaasa na sana at ang mga tao ay nagkakaroon ng liwanag, subalit siya ikinulong, dinakip, at ngayon kadiliman na naman ang naghahari sa puso ng mga tao. It was a time of disappointment, of sorrow and despair. It was also a threat to the people, sapagkat malaking panganib na kung yung pinuno na si Juan na nagbabautismo ay ikulong, maaaring lahat ng kanyang mga alagad at sumusunod at nananalig ay ikulong din. Therefore, it was a time of darkness. At the time, Jesus left Nazareth and moved to Capernaum to live there. Makikita po natin na hindi naman madali sa kanyang gawin yon, subalit siya ay lumipat sa lugar na ito to fulfill prophecy. Yun pong binasa natin na Matthew 4:15 to 16 ay isang alingaw-ngaw lamang or echo ng Isaiah 9:1-2. At sa Luke 2:32, inuulit po ang temang ito, a light for revelation to the Gentiles and for glory to your people, Israel. Ito po yung reference sa Panginoong Jesus.
So who were the Gentiles? They were geographical Gentiles. Yung mga nakatira sa mga lugar na maraming hindi anak ng Israel, at marami naman kahit anak ng Israel, spiritual Gentiles. Natagurian na Israelite pero nabubuhay din sa dilim, sa kawalan ng pag-asa at sa kasalanan. So the Lord Jesus Christ was light for the Gentiles, both the geographical, racial, and spiritual Gentiles. In other words, the Lord was hope and light for those who are living in godlessness. Paano po ba nagkakaroon ng godlessness? Bakit may mga taong sinasabing godless? O hindi na nanalig sa Diyos? O malayo sa Diyos? More often than not, ang mga tao pong ito ay nalalayo lang sa Diyos, nabubuhay ng lumalabag sa kalooban ng Diyos dahil lang wala silang pag-asa. Dahil wala nang inaasahan, walang pinaniniwalaan, at walang liwanag na nababanaag sa buhay, sila po ay pinagdidimla ng isip, natural, at sila ay nagwawala. Nawawalan sila ng kontrol sa sarili, sinisira ang sarili at ang lahat ng makasalamuha dahil walang inaasahan. Kaya nakikita nyo po, sa sobrang maralita, miserable ang buhay. Doon sa mga, hindi naman lahat, pero nangyayari ito, kung minsan nakatira sa mga slums, sa mga ang sikip-sikip, ang hirap-hirap, ang baho-baho, konting pagkakadiferensyahan, nagsasaksakan. Konting maliit na bagay, nagtatagaan, nagbabarilan. Kasi walang masyadong inaasahan. Madilim ang kahapon, madilim ang bukas, walang hope. Pero nakita niyo po yung mga medyo maayos-ayos ang buhay. Kahit medyo nararanasan ng hirap, pero sinisikap maging disente, sinisikap pigilin ang sarili na huwag baka gawa ng masama dahil baka lumala ang sitwasyon sa buhay. Samantalang may pag-asa namang umasenso ito. At nakikita niyo po yung talagang tunay na masarap ang buhay, yung nakakakita ng maraming liwanag at masaya ang buhay, maraming pinapalampas. Hindi makikipagpatayan yan para sa 10 pesos. Hindi makikipagbarilan dahil sa maliit na bagay dahil iniisip niya, I have so much to lose, there is so much to enjoy, why will I live in a godlessness state? In a godless state. Kaya po ang tinatawag natin mga taong hindi makag-Diyos, malayo sa Diyos, wala lang kasing pag-asa at inaasahan. Kaya ang ating dapat ginagawa, nagiging munting liwanag tayo ng sanlibutan. Kaya ang sabi, you are the light of the world. At kung yung mga taong maiinitin ng ulo, papatay sa kahit konting halaga lamang, sa isang cellphone ay papatay o magpapakamatay dahil wala nang malaking inaasahan sa buhay, kung tayo magbibigay sa kanila ng pag-asa, liwanag, lakas ng loob, sila ay magiging mas makadiyos. Kaya mahalagang unawain po natin kung sino si Jesus. Siya ay liwanag ng sanlibutan. Dapat dinadala natin ang liwanag na yon kanino man. That we, the people of God, must preach hope instead of condemnation, instead of issues. Kesa tayo nananakot, pinagtatalo-talunan ng mga kung sinong mas mahusay na relihiyon, dapat ang atin pong ipangaral ay pag-asa, liwanag, sapagkat oras na ang tao'y nagkaroon ng pag-asa, magsisikap siya. Magkakaroon siya ng inspirasyon, ng lakas, ng pagtitiis, sapagkat may inaasahan. Ang nagiging desperado lang ay yung walang inaasahan. Kaya sabi nga ng isang tao, nakawin mo na ang lahat, huwag lang ang pangarap. Huwag lang ang pag-asa. Huwag lang yung inaasam. Sapagkat pag ang tao ay wala ng inaasam o wala ng pag-asang makakamit ang inaasam, sinisira na niya ang kanyang buhay, pati ang mga buhay ng nasa paligid niya. And this is what Jesus was, and this is what Jesus is. That His hope, He's the light of the world. So Jesus fulfilled prophecy by living in this certain area, and the Lord Jesus, of course, preached hope. Pag-asa. Sabi sa Matthew 4:17, from that time on, Jesus began to preach. And what was the preaching? Repent, for the kingdom of heaven is near. Nakita niyo po yung tumatakbo sa mga kompetisyon, sa mga karera? Sasabihin, malapit na, sige na, malapit na. Nakakita ka ba ng cheering squad na sinasabi doon sa tumatakbo, malayo pa,
malayo pa. Naku, ang layo-layo pa. Eh di nawala ng pag-asa. Pero pag sinabi mong malapit na, konting tiis, abot kamay na, pwede mo nang maging totoo ang inaasahan mo. Lumalakas ang loob at lumalakas ang katawan. At yun po ang sinabi ng Panginoon. At ang maganda dito, hindi lang to cheering, hindi lang pampalakas ang loob, totoo. Sabi niya, the kingdom of heaven is near. Yung mga taong nabubuhay sa kasalanan, tinitigasan ng puso, dahil akala nila ang layo ng langit, ano man ang gawin nila, hindi nila maaabot. Eh kung sinabi ninyong, the kingdom of heaven is near, abot kamay, malapit. Yun pong sabi ni Lord that the kingdom of heaven is near. The word near is very important. It uses a verb in the Greek that says, lumalapit, papalapit, lumapit na ang kaharian ng langit sa tao. That God is approachable and that heaven is within reach. And it was for all, even for Gentiles. So the Lord preached hope, but also the Lord showed the way. He preached repentance as the way to hope. Sabi niya may pag-asa. Anong pag-asang yan? Paano ko maaabot ang langit? Through repentance. Pagsisihan ang kasalanan. Hindi na po sinabing pagbayaran ng kasalanan, kundi pagsisihan. Sapagkat kung sasabihin mo na naman sa mamamatay tao, kung sasabihin mo sa nangangalon niya, sasabihin mo sa magnanakaw, sa sinungaling, sa mayabang, pagbayaran mo ang iyong mga kasalanan at lumalapit na ang langit, baka hindi rin sila magkaroon ng lakas ng loob. Sasabihin nila, aba, hindi ko kayang bayaran sa dami na. Pero ang itinuro po ng Panginoon, repent. Pagsisihan mo. Magbalik loob ka sa Diyos at ang langit ay mapapasayo. So what is so lovable about Jesus? The Lord Jesus fulfilled prophecy. He validated the prophets and Himself. Pinatotohanan niya ang sinasabi ng mga propeta. And what else? Once validated, naging madali na para sa mga taong paniwalaan siya. So 2 Peter 1:18-19, we ourselves heard this voice that came from heaven when we were with Him on the sacred mountain. And we have the word of the prophets made more certain. And you will do well to pay attention to it as to a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Sinasabi po dito, lalong luminaw sa amin ang mga sinabi ng mga propeta noon ay medyo malabo sapagkat mga talikhaga. Subalit dahil pinatotohanan ni Jesus, naging malinaw. Kaya dapat na nating pansinin ang liwanag na ito na dumadating sa ating buhay. Hindi po basta na lang sumulpot ang Panginoon at nagturo ng mga bagong mga ideya. Siya po ay inaglagay sa kanyang sarili sa ilalim ng prophecy. Kaya pinatotohanan niya yung mga nauna sa kanya at yung mga nauna sa kanya naman ang nagpatotoo sa kanya. Even today, brothers and sisters, it is important to check teachers, to check teachings against prophecy and the Bible. Pag meron nagtuturo, tingnan mo, yan ba yung sinabi sa prophecy? Yan ba yung nasa Bible? Dahil ang Panginoon man, ginawa niya po yung Bible at yung prophecy na reference para mapatotohanan kung sino siya at kung anong sinasabi niya. Huwag kayong padadala-dala kahit kanino na lang na that saith the Lord. Sabi ng Panginoon, nagkaroon ako ng vision. Kailangan i-check sa Bible sapagkat napakadaling dayain ang puso ng tao, maski malinis. Maski sinasabi niya, hindi ko gustong mandaya, propeta ako, pero siya pala ang nadaya. Kahit hindi niya intensyong mandaya, baka nilalagnat lang siya. Kaya ang mahalaga laging chinecheck because even the Lord had Himself validated by prophecy. Kaya ang sabi sa Galatians 1:8-9, tungkol sa mga bagong katuruan, but even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let him be eternally condemned. As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned. Sabi po ng maakda ng Galatians, kung may magtuturo pa sa inyo ng ibang daan ng kaligtasan, liban sa naituro na sa inyo dito sa Biblia, ay sumpain ang nagtuturo na yun. Ito nang naisulat, yun na, wala nang iba. Huwag nang dagdagan pa. Laging i-check, nasa Bible ba yan? Sinabi ba yan sa Bible? Pag may nagkiklaim, ganito pong gawin natin, ganitong ginawa ko sa buhay ko, so gawin nyo rin sa buhay nyo.
Sasabihin niyo, teka, sa kanyang buhay, baka totoo, pero sabi ba sa Bible, para sa lahat ng tao yun? Pag may nagsabi sa inyong, alam nyo, 31 araw akong nag-ayuno at sinagot ang aking dalangin. Therefore, 31 araw din kayo mag-ayuno para sagutin ang dalangin nyo. Teka, mo. Sa'yo siguro nag-work personal. But does your personal experience become a universal truth to everybody? So you check the scripture. Sinabi ba sa Bible na para sa lahat yon? O baka man para lang sa kanya? Kung para sa kanya, paano natin pabubulaanan? Nag-work naman talaga sa kanya. Pero hindi ibig sabihin mag-work sa lahat ng tao. That's why we should be careful with our testimonies. Ang testimony ay personal lang. Noon pong yung anak ko may sakit, sabi sa akin ng Espiritu ng Diyos, huwag mong ipadoktor, akong maggagamot. At gumaling po talaga ang anak ko. Eto siya, palakpakan naman ng lahat ng tao. Therefore, pag may sakit po ang anak nyo, huwag nyo ipapadoktor. Para hindi tayo dapat gumawa ng ganong conclusion. Personal lang na experience niya yon, personal na naranasan niya, pero hindi ibig sabihin doktrina para sa lahat ng tao. Para maging doktrina sa lahat ng tao, kailangan makita mo sa Biblia ang sinabi nga, at ito'y para sa lahat ay dapat sumunod dito. Mag-ingat-ingat po kayo sa pakikinig sa mga testimonyo. Kasi ang Panginoong Diyos, may mga pakikitungo sa atin na very personal. Binibigyan ka ng ideyang ganito, kasi gusto kanyang pagpalain na ganon. Pero hindi ibig sabihin, pwedeng kopyahin ng lahat ng tao. Kaya yung mga iba nag-aaral, paano ba lumalago ang simbahan A, ang congregation B, yung fellowship 3? Tapos kokopyahin ng ibang churches, lahat ang ginawa, ay ganitong ginawa nila, gawin din natin, ganitong ginawa, gawin din natin. Hindi Iba-iba ang dealing ng Panginoon sa bawat kongregasyon, sa bawat tao. Hindi ko mo nag-work yung formula na yon, doon sa lugar na yon, mag-work dito. Hindi universal yon, personal lang. Kaya mahalaga, yung kilala natin ang salita ng Diyos, ilalapat natin doon yung mga claims ng mga tao. Dahil kuminsan madali tayong mapapaniwala, lalo't nakita nating totoo nga, effective sa buhay ng iba. Gumagaling sila sa sakit nila, o yumayaman sila, o sumasaya sila. Sabi ng isa, alam nyo, ako nag-pray, 9 na Biyernes, alas 3 ng umaga, bumalik ang asawa ko. Hindi ibig sabihin lahat ngayon ng iniwan ng asawa ay magdadasal lang gano'n, dit babalik din. Do not make doctrines out of personal experiences. It's purely personal. Make doctrines only out of those that are validated by the Bible. Kailangan yun. Ipinakakadiin-diin ko po ito dahil kuminsan tayo nagiging emosyonal. Gusto nating kopyahin yung biyaya na natanggap ng kapwa natin. Iba-iba ang pakikitungo sa atin ang Diyos. Personal. Katulad ng iba-iba ang ating mga fingerprints. Walang magkakamuka. Napakahalaga po yun na atin ding i-appreciate tungkol sa Panginoong Jesus that He submitted Himself to prophecy. Kung siya nga nagpa-validate sa Scripture, lalo naman tayo dapat. Also, the Lord Jesus lived among the hopeless. Very important. Yung mga walang pag-asa, yung mga kasalanan, yung isinusukan ng lipunan, yung mga outcast, doon nakisalamuha ang Panginoon. Nakisangkot siya sa kanilang buhay. Hindi lang siya nakisalamuha, hindi lang nakihalubilo, hindi lang nakipagbabutihan, siya ay nakipagpalagayang loob, nakisangkot, nakisama, nakiisa sa pagdurusa ng mga tao. Kaya ang sabi sa John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and to save what was lost. And Luke 5:31, Jesus answered them, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. Kasi kinikriticize siya, bakit ka nakikipagmabutihan sa mga makasalanan? Bakit ka nakikihalubilo sa kanila? Sabi niya, ang mga may sakit ang nangangailangan ng doktor, hindi ang mga magagaling. Kaya ako ay nakikisalamuha sa mga kapuspalan, sa mga kawawa, sa mga walang pag-asa. Kaya po sobrang kaibig-ibig ang Panginoon. Di po ba pag kami mga sawimpala, halos ayaw nating puntahan, ayaw nating makihalubilot, baka kamautangan, baka kamahingan, ayaw mong masyadong makipagkwentuhan ng mahaba dahil baka dumaing, baka mamaya masangkot ka sa mga problema niya. Kasi yun ang selfish human nature. But the Lord shows us the way. Siya mismo ang gumawa ng paraan
umalis sa langit, tumira sa lupa, makasama ng tao, at among the people, ang hinanapan niya, yung mga pinakaaba, pinakakawawa, pinakawalang pag-asa. And he became the light in darkness. He became the light to people. At ang kanyang isang description sa kanyang sarili, John 9:5, I am the light of the world. Ano po ba yung light? Light, of course, equals life. Kahit sa biology, alam natin na kung walang photosynthesis, walang liwanag galing sa araw, walang halaman. Kung walang halaman, walang kakainin ng hayop. Kung walang kakainin ng hayop, walang kakainin ang kapwa hayop na kumakain ng hayop at taong kumakain ng hayop. Paano magkakaroon ng buhay? Light is warmth. Kaya nakita nyo, pag kami mga premature na ipinanganak ng mga baby, o kaya mga bagong mga sisiw, may liwanag para uminit at sila ay patuloy na mabuhay. Light is guide. Sa gabing madilim, ano po ang naging guide ng mga wise men para mahanap ang Panginoong Jesus? Bituin, liwanag. At kahit sa mga madidilim na auditorium, may mumunting mga liwanag sa hagdanan para hindi ka mahulog at matapilok. Because light is guide. Therefore, light is bridge. Bakit po ang layo-layo nyo, pag tiningnan ko kayo at tiningnan nyo ko, tayo nagkakaroon ng tulay, nararamdaman kong mararamdaman nyo, makararamdaman nyo ang nararamdaman ko, magkakasenyasan tayo, nagkakabasahan tayo ng isip, dahil may liwanag. Kahit ang layo natin, pag may liwanag sa pagitan natin, may tulay para tayo magkita. Kahit nga nandun sa buwan ang layo-layo, makikita mo. Dahil may liwanag. Pero subukan nyo mawala ng liwanag, kahit ang lapit, hindi nyo makikita. Ganun kahalaga ang liwanag. And because also light is beauty. Kaya nakikita nyo po yung mga neon lights, yung mga Christmas lights, yung mga lighting effects. Light is beauty. At napakaganda ng description sa Panginoon. If you are in darkness, if you are discouraged or hopeless, or if someone close to you is in darkness and hopeless, especially if it's you, the Lord wants to live in you. Ito po ang mensahe na sinasabi doon. Nung siya ay tumira among the Gentiles, gusto niya na makipagmabutihan, makiisa doon sa mga nawawala ng pag-asa, sa mga may kadiliman at pinagdidimlan. Kung kayo po ay nasasabing may dilim ang buhay ko, kayo ang gustong-gustong puntahan ni Jesus. Kung sinasabi ko yan, ako ang gustong-gustong puntahan niya, sapagkat ang liwanag ay talagang naghahanap ng dilim kung saan siya magkakaroon ng kahulugan. Matthew 11:28, Come to me all of you who are weary and burdened, and I'll give you rest. Dapat ang ibinibigay ng relihiyon, rest. Kung talaga magiging espiritual ang relihiyon at magiging Kristiyano. Pero hindi, kadalasan, pampapagod ang relihiyon. Because religion will blackmail you, will scare you into working so hard so that religion can use you and exploit you. Pero ang sabi ni Lord, I'll give you rest. Payapa dapat ang iyong loob. Pagod man ang iyong katawan, dapat tahimik ang iyong kalooban kung ang Panginoon ay nasa iyo. At sabi sa 1 Peter 5:7, Cast all your anxiety on Him because He cares for you. What was so precious about the declaration of the Lord, even to the Gentiles? The Lord declared the nearness of the kingdom of God. He declared the nearness. Nakikita po natin na malayo ang Diyos sa mga may kasalanan. Malayo sa tingin lang nila. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan totoo. Malapit ako. Paano? Maraming religious person, ang layo-layo nila doon sa makasalanan, iwas ng iwas. Ayaw nila makihalubilo. Katulad ng panahon ng Panginoon, siya ay lagi na lamang na nasusumbatan, pinapagalitan at nakikriticize dahil nakikipagmabutihan siya sa mga makasalanan. Akala tuloy ng mga makasalanan, yung mga relihiyosong tao, ang representative ng langit dahil malayo sa kanila, therefore malayo sa kanila ang Diyos. Kaya ipinakita po niya ng Panginoon na siya ay nakisalamuha. Hindi dapat tayong puro pagpapahirap sa kapwa ang ginagawa natin. Alam mo, para ka matanggap ng Diyos, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganyan. Ang dami natin binibigay na requirement. Ang sinasabi ni Lord, repent. Magsisi. Pagsisihan ng mga kasalanan. At abot kamay lamang ang langit.
The Lord Jesus Christ brought heaven near to us. Kaya yung ipinapanalangin nating, Thy kingdom come, mapasa amin ang kaharian mo, no? Dumating dito sa lupa ang nandoon sa langit. Ito'y nangyari sa Panginoon. Kaya ang tanong ito, mga kapatid, malapit po ba sa puso natin ang langit? Tayo ba'y may kasiyahan, kagalakan, pag-asa, kapayapaan, o baligtad, o wala? Kasi kuminsan, kahit may relihiyon ka, kahit ka-relihiyoso, parang malayo ang langit. Ang kailangan natin ay namnamin, unawain ang ibig sabihin ni Jesus, that the kingdom of heaven is near. That is why Matthew, Mark, Luke are called Gospels. Maging ang John. Kasi good news. What is the good news? The kingdom of heaven is near. And the Lord taught the way to the now reachable kingdom of God, and that is through repentance. To turn away from sin and to turn to the living God. Repentance is a central theme of the New Testament. Yan talaga po ang tema ng New Testament. So, why is Jesus lovable? Because Jesus came from heaven to earth to be the light of the world. And because of Jesus, life can be bright. Ano po ba ang mga kadiliman sa ating buhay? Saang lugar ba ng buhay natin tayo pinagdidimlan o parang kulang sa liwanag? Remember that the Lord Himself is the light of the world. That the Lord is the righteousness of the sinners, the hope of the hopeless. Romans 8:31 to 34. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, will He not also, along with Him, graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who is he that condemns? Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. So dapat wala na ang taong nasa Panginoon na nawawala ng pag-asa. Kung minsan pinanghihinaan ka lang ng loob, pero hindi dapat nagtatagal. Sabi nga ni Martin Luther, you cannot stop birds from flying over your head, but you can stop them from nesting in your hair. Hindi mo nga naman mapipigil ang ibon na lumipad sa ibabaw ng ulo mo, malaki ang himpapawirin, pero pwede mong pigilan yan na dumapo sa ulo mo at magpuga doon. Ganon din ang mga discouragement, ganon din ang hina ng loob, ganon din ang temptation. Hindi mo mapipigil na dumadaan. Kuminsan, bigla na lamang manghihina ang loob mo, bigla ka na lang matatakot. Pero dapat sandali lang yon sa mga anak ng Diyos. Kasi maaalala mong may Kristo, may Jesus, may liwanag, may pag-asa. Kaya nabibigatan ng tao dahil binubuhat niyang mag-isa ang mga dapat niyang ibigay sa Panginoon. Kaya nabibigatan ng tao, sinisikap niyang lutasin ang problema bukas ng mga pagpapalang para lang sa mga problema ngayon. Kinakapos tuloy. Kapos bukas, kapos din ngayon. Today's sorrows will have enough graces from God. Today's needs will have enough supplies from God. Tomorrow will have a problem of its own, and tomorrow will have a supply of its own. Yang sinasabi, give us this day our daily bread. Hindi naman sinabing, give us this day our weekly bread. Give us this day our monthly bread. Kasi iniisip mo, paano next month? Gagastos na naman ako. Magbabayad na naman ako ng rent. Bibili na naman ako ng gamot. Next month, nandun pa rin ang Diyos. Ang harapin mo lang yung ngayon, yung nandito, dahil kasama mong Diyos ngayon, ipinangako niya yon. Bakit mo lagi na lang iniisip yung bukas? Hindi naman masama siyempre mag-save kung kaya nyo. Mag-impok para sa bukas, maghanda. Pero huwag niyong pag-alalahanan, lalo't wala naman kayong hawak, wala kayong magagawa, wala pala. Ano ngayon ang iniisip nyo? Wala pala eh. Mag-isip lang kung meron, kung wala, anong gagawin nyo? Alalahanin nyo, God is here today, God will be there tomorrow. Because God is always constantly on our side.
Kaya lang tayo pinanghihinaan ng loob at tinitingnan natin yung problemang malaki. Hindi natin tinitingnan yung mas malaking solusyon, ang Panginoong Yesus. Kaya tayo natatakot sa dilim, yung kaprasong dilim ang ating naiisip, nalilimot nating may liwanag kung gusto lang natin. Marami po mga bahay ang didilim, buksan lang ang bintana, lumiliwanag na. Pero kasi nakasara ang mga bintana. O kaya nagdidilim ang buhay, ang dilim, ang dilim, ang dilim. Nakapikit ka kasi, dumilat ka. At marami mga tao nakapikit kahit bukas ang mata. Walang liwanag. O ang liwaliwanag na didiliman kasi pagkakapal-kapal ng dark glasses na suot. Maliwanag po, may pag-asa. Baka may suot lang kayong madidilim na salamin. Kaya dapat tanggalin. Kumisan ang liwaliwanag, ang ganda-ganda ng view, hindi makita kasi may cataract. So ooperahan, tatanggalin ang cataract. Maraming nakatakip sa liwanag ng Diyos sa ating buhay. Kaya tuloy tayo nagdidilim. Kaya tayo may mga kadiliman. Remember that Jesus is light. And because of that, we can have peace. That Jesus is lovely and lovable. So do not live in darkness. Do not be afraid of the dark. Let Jesus give you peace. Let the light of Jesus shine on you. Tayo yumuko sa presensya ng Panginoon at pagbulay-bulayan ito. Meditate on Jesus as hope, as peace, as light. Magbulay-bulay tayo. Huwag tayong paabala kanino man sa anumang isipin. Ano ang ating kadiliman? Ang Panginoong Diyos ang liwanag. Ano ang mga kabigatan natin? Ang sabi ng Panginoon, ibigay sa akin. Jesus lived among the Gentiles so that He could be their light. Tayo ang mga Gentiles na yon. Hindi na dapat madilim pa kung nandyan na ang Panginoon. Baka kailangan lang buksan ang isip, buksan ang bintana, tanggalin ang madidilim na salamin, kuskusin ang mata at ang makakita ng mabuti-buti. Subalit ang liwanag ng Panginoon ay para sa lahat. Panginoong Diyos, sa amin pong pagbubulay-bulay, ipakita mo ang iyong liwanag. Kung meron sa aming Panginoon na nawawala ng pag-asa, pinanghihinaan ng loob, huwag niyong payagang magtagal ito sa aming puso sapagkat hindi bagay sa inyong mga anak ang may ganitong alalahanin. Meron kaming napakaresponsable, maibigin, mayaman, makapangyarihang magulang. Hindi bagay sa mga anak na ganito ang lagi nang mag-alala at matakot. At dahil kayo'y liwanag, Panginoon, turuan niyo kami maging responsable. Sapagkat anumang ginagawa o iniisip namin ay hindi nakatago sa dilim, nasa liwanag, dahil kami ay anak ng kaliwanagan. Kung may mga anak kayo, Panginoon, na nagkukubli sa dilim, nabubuhay ng may kasalanan, pagkukunwari, pagbabalat kayo, pandaraya, ipakita mo, Panginoon, na hindi kami pwedeng mandaya, na maaring naikukubli namin sa ilang tao. Pero kita nyo, sapagkat kayo'y liwanag, walang maitatago sa inyo. Ituro mo sa amin ang buhay na pareho lang, sa diliman o liwanag kami mapunta, kita man ng kapwa o hindi, ang buhay namin maging pareho. Sunugin mo, Panginoon, tupukin ang aming mga pagkukunwari, at kami maging mga totoong anak mo, may nanonood mang kapwa-tao o wala. Sapagkat kayo, Lord, ang tunay na nanonood sa aming buhay. Teach us to live and perform for the audience of one, and you are that audience. Kung paano rin, Panginoon, ang liwanag ay tumutupok ng mga gawa ng kadiliman, tupukin nawa ng iyong liwanag ang mga kadiliman namin. Ang aming mga gawa na pangkadiliman, at ang liwanag mo maging lakas, pag-asa namin. Patuloy tayong magbulay-bulay, mga kapatid. Pakinggan ninyo ang tinig ng Espiritu. Kung anong uri ng liwanag mula sa Diyos ang nais niyang tanggapin nyo. Sa Matthew 11:28-30, the centerpiece of the Jesus doctrine, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Hindi natin pagsasawaang ulit-ulitin, balik-balikan at ipangaral
ang kaunting verses na ito na naglalaman ng puso ng ministry ni Jesus, magbigay ng kapahingahan. Kapagod, mapagod. Talagang nakakapagod ang magpagod. Salamat, Panginoon, dahil kayo'y kapahingahan. Sa iba't ibang aspeto ng aming buhay, pahinga ang ibinibigay niyo sa mga tunay na nakikinig sa inyong tinig. Kapayapaan ng loob, katiwasayan ang ipinagkakaloob ninyo. Hindi kabagabagan, hindi hirap, hindi pagod. Nawa papaglinawin niyo aming isip at lalo pa naming maunawa, palalim ng palalim, pataas ng pataas, at palawak ng palawak ang pag-unawa namin sa tunay na diwa ng inyong kapahingahan. Lead us, teach us, maging sa mga kwentong paulit-ulit namin binabalikan, bigyan niyo kami ng mga bagong pananaw, bagong kahulugan, para mabuo, maski man lang unti-unti at dahan-dahan, ang aming pagkaunawa sa inyo. Teach us, lead us. Father, we thank you in the name of your Son, Jesus. John 8:3-11, ang walang kamatayang kwento ng babaeng walang katapusan ang pagtuturong pwedeng ibigay sa atin. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalon niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalon niya. Ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin hanggang mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong kaya tumayo si Jesus at nagsalita, Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila yon, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, Nasaan sila? Wala bang humatol sa'yo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Isang paulit-ulit na pag-aaral ang ginagawa natin sapagkat napakaraming katuruan na makakatas sa kwentong ito ni Jesus. John 8:3, isa-isahin natin. The Pharisees and the teachers of the law of Moses brought in a woman who had been caught in bed with a man who wasn't her husband. Isang malaking iskandalo, isang malaking gulo ayon sa kanilang mga patakaran at tradisyon. Pero sino mga pagod dito? First of all, the Pharisees and the teachers of the law of Moses. Pagod din sila kasi kapagod magbantay ng kasalanan ng kapwa. Nasubukan niyo na ba magbantay ng kasalanan ng kapwa? Magbantay sa mga pagkukulang ng asawa, ng anak, ng kapitbahay, ng kaibigan, ng katrabaho? Nakakapagod yang gawang magpulis sa buhay ng may buhay. Kaya sabi ni Jesus sa Matthew 7:3, bakit pinapansin mo ang puwing sa mata ng kapatid mo, pero di mo pinapansin ang napakalaking kahoy sa sarili mong mata? So kitang-kita natin ay tinuturo ni Jesus, huwag mong pakialaman ng buhay ng may buhay. Huwag mong suriin ang buhay ng iba, buhay mo ang atupagin mo. May pagod pa dito. The woman who had been caught in the act, pagod din siya. Kasi kapagod maghanap at mag-maintain ng papa or ng mama. Kaya sa babae na nakatagpo ni Jesus sa may balon, nung gustong iayos ni Jesus ang buhay niya, sabi ni Jesus, John 4:16-18, sabi ni Jesus sa kanya, sige, tawagin mo ang mister mo at isama mo dito. I'm reading from the New Testament Pinoy version. Wala po akong asawa, sagot ng babae. Sabi ni Jesus sa kanya, tama ang sinabi mong wala kang asawa. Kasi 5 na ang naging asawa mo at hindi mo rin asawa ang kinakasama mo ngayon. So, totoo ang sinabi mo. So, pagod na rin ang babaeng ito. Matapos ang 5 lumipas sa kanyang buhay, may ika-6 pa na hindi rin naman niya legally asawa.
So pagod na pagod din ang mga ganitong uri ng tao, kapagod magsikreto ng affair, kapagod magtago, at kapagod din maghanap buhay sa ganyang paraan. Tulad ng babaeng nasa original kwento natin na ang ating pinakamadaling maisip ay ibinebenta niya ang kanyang katawan. Siguro wala na siyang ibang maibenta at maipaghanap buhay. Kaya kawawa naman talaga ang tunay na kalagayan ng babaeng ito. Tapos inuusig pa siya ng lipunan at siya lang ang babatuhin, yung lalaki hindi. John 8:3-5, sa pagpapatuloy ng kwento ng babaeng dinala kay Jesus, they made her stand in the middle of the crowd. Then they said, "Teacher, this woman was caught sleeping with a man who isn't her husband. The law of Moses teaches that a woman like this should be stoned to death. What do you say?" Meron na silang malaking omission because the original law says both the man and the woman should be stoned to death. Pero yung mga lalaking pare, yung mga lalaking Pharisees, yung mga lalaking leader ng kanilang lipunan, over time, napilipit nila yung law, yung babae na lang ngayon ang babatuhin. Yung partner in crime, hindi na. So sabi niya, ano masasabi mo tungkol dito? Ano pang nakakapagod, mga kapatid? Nakakapagod ang law of Moses. Nakakapagod itong sundin, nakakapagod ipairal, nakakapagod na pasanin araw-araw. Kasi nag-succeed ka na sa law number 1, nag-fail ka sa law number 2, nag-succeed ka sa 9, nag-fail ka sa number 10. James 2:10, pag nilabag ninyo ang isang utos, kahit na sinunod niyo ang iba pa, guilty na kayo sa paglabag sa lahat ng ito. So, pakyawan ang law. Everything or nothing. When you obey 9 out of 10 and you fail in 10, you fail in all. Nakakapagod. At nakakapagod sumunod, tas hindi mo naman masusunod, nakakapagod mag-guilty. Kapagod mag-fail. At kapagod magpaka-perfect. Kaya nakakapagod sobra ang buhay. Kaya ang gusto ni Jesus, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan kasi alam ko, pagod na pagod kayo. John 8:6-7, balik sa kwento, they asked Jesus this question because they wanted to test Him and bring some charge against Him. Anong charge? Pag pinairal ni Jesus ang kanyang love, sasabihin niya, huwag batuhin, ibe-break niya ang law of Moses, pwede siyang idemanda. Pero pag sinabi niyang batuhin, pinairal niya ang law of Moses, hindi siya madedemanda sa hukuman, pero nilabal niya ang sarili niyang batas of love. Kaya wala kang susulingan, parang lose-lose. Kahit saan talo ka. But Jesus simply bent over and started writing on the ground with his finger. They kept on asking Jesus about the woman. About the woman. May mga nagsasabi at nag-iisip na isinusulat ni Jesus doon sa alikabok, kasalanan ng mga taong nandun. About them, not about the woman only. So tanong pa rin sila ng tanong kay Jesus at sinisilip-silip nila siguro yung isinusulat doon sa lupa. So, kapagod magtanong, lalo't nagtatanong ka lang para manghuli, para maghanap ng butas, para kasuhan mo isang kapwa. Nakakapagod matanong. Yung lagi kang tinatanong, lagi kang sinusuri, lagi kang tinetest, at kapagod lalong mausig. So lahat doon pagod. Si Jesus lang siguro ang hindi pagod dahil alam niyang i-protect ang sarili niya mula sa panlilinlang na ito ng sanlibutan. Pero just the same, nakakapagod yung ginagawa niya na pinagtsatsaga niya itong mga taong to na kung ano-ano lagi ang issue sa buhay. Matthew 12:7, sinabi ng scripture, imbes na maghandog kayo sa akin, mas gusto kong maging maawain kayo sa iba. So, nililinaw dito ni Jesus kung ano talaga ang gusto ng Diyos. Imbes puro handog, puro ritual, puro seremonya, so niya, mas gusto ko na makita sa inyo, yung maging maawain kayo sa kapwa. Yun ang gusto kong offering. Hindi mga baka, hindi mga dugo ng kambing, hindi mga dugo ng ibon. Ang gusto ko, ang makita kong ibinibigay nyo sa akin na handog, yung maawain kayo sa kapwa. I desire mercy, not sacrifice.
Baliwala ang pagrangiging relihiyoso, baliwala ang lahat ng handog, baliwala ang lahat ng gawain, kung di ka maawain sa kapwa. Inababaligtad pa nga kumisan, karelihiyon mo, lalo ka nagiging malupit sa kapwa dahil lalo mong iginigit yung law of Moses sa buhay ng mga tao hanggang gusto mong batuhin hanggang mamatay ang kapwa mong sa tingin mo'y nagkakasala. Imbes magpabait, nagpapalupit yung law. John 8:7-9. Finally, he stood up and said, "If any one of you have never sinned," and of course, wala nang qualified, kasi if anyone never sinned, then go ahead and throw the first stone at her. Once again, he bent over and began writing on the ground. The people left one by one, beginning with the oldest. So, hindi sinabi ni Jesus na huwag niyong batuhin. So, hindi nagtagumpay yung mga tao na hanapan siya ng butas para may demanda. Hindi rin naman niya sinabing, batuhin niyo. But it had a chilling effect. Yung pinagsamang isinusulat niya sa lupa na maaaring ang mga kasalanan ng mga tao doon at yung kondisyon na ibinigay niya na ang walang kasalanan ay siyang maunang bumato, because of that, no one dared to throw the first stone. And if there is no first stone, there can be no second, nor third, nor fourth, and so on. Sa makatuwid, ang umiral na batas, yung batas ni Jesus ng pag-ibig, pagpapatawad, at habag, maging sa mga inaakala natin ay dapat parusahan. Pagod na siyempre yung babaeng yon. At kung ikaw naman ang magsasabi na, huwag na nating batuhin, ikaw naman ang babatuhin ngayon. At kung ikaw ang nambabato at sinabing pag nambato ka, babatuhin ka rin, lahat kayo pagod. Kasi kapagod mapagbalingan ng pansin, ng sisi, ng judgment. Sabi kasi, sige, yung walang kasalanan, bumato na. Pag ibinato mo si Moses, ibabato rin sa'yo si Moses. Kaya mapapagod ka, ikaw ang mapagbabalingan ng sisi. Yung mahilig mambato ay babatuhin. Yung mahilig manghusga ay huhusgahan, kaya mapapagod ka rin. Matthew 7:1-2, sabi ni Jesus, huwag niyong husgahan ang kapwa niyo para di kayo mahusgahan ng Diyos. Kasi huhusgahan kayo ng Diyos ayon sa paghusgan niyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit niyo sa iba. Hindi ka marunong magpatawad, hindi ka papatawarin. Kuripot ka sa kabaitan, di kukuriputan ka rin ng Diyos. Pero nag-uumapaw ka sa pagpapatawad, sa habag, hindi ganon din ang igaganti sa iyo ng langit. John 8:9-11. Finally, Jesus and the woman were there alone. And that is what we need, aloneness with Jesus. We don't have to face God together with the whole community. You face God alone. And you bring your case not to a court of many people, not to a jury, but to the only one judge, who is Jesus. Ang relasyon natin ay talagang one-on-one. At pag one-on-one lang, walang mga miron, walang nagbubuyo, walang gustong mambato, walang nanggugulo, walang nagsasakdal, napakaganda ng resulta ng one-on-one relationship with Jesus. So finally, Jesus and the woman were there alone. Jesus stood up and asked her, "Where is everyone? Isn't there anyone left to accuse you?" "No, sir," the woman answered. Then Jesus told her, "I am not going to accuse you either. You may go now, but don't sin anymore." So the lesson is to not accuse. Dapat dalhin ang natatawag na makasalanan, dalhin ang kasalanan mismo kay Jesus. Kasi si Jesus ang Supreme Court. At sa Supreme Court na yon, sa mga nananalig, sa kinakahabagan ng Diyos, makasalanan man o hindi, siyempre lahat naman makasalanan, in the court of Jesus, there is no accusation, no judgment, and there is freedom from judgment. Because Jesus sets you free even from the law of Moses.
Kailan kaya natin ito ma-appreciate ng buo o ng mas malaki? That Jesus, and in the court of Jesus, you are freed from judgment. So rest in Jesus. Bring your case to Jesus. At ito ang madalas kong ulitin sa lahat ng mga taong humihingi ng payo, nagpapapray, etc. Yung hinuhusgahan sila ng iba, hinuhusgahan na rin nila ang kanilang sarili, bigat na sila sa dala nilang guilt, burden. Lagi kong sinasabi, bring your case to Jesus, the Supreme Court. People already judged you, elevate your case to the Supreme Court. At doon, wala nang iba pang susunod na magbibigay ng husga. At kung ikay nananalig kay Jesus, banal ka man o hindi, pero wala naman talagang banal. Makasalanan ka man o hindi, pero wala namang taong hindi makasalanan. When you bring your case to Jesus, the love of God that flows through Jesus gives you freedom from guilt, freedom from condemnation, and freedom from stones that the law of Moses would like to hurl at you. Rest in Jesus. Kaso lang, nakarest ka na, naki-Lord ka na, tumanggap ka na, nanalig ka, may next panakot na naman ng relihiyon, second coming and second judgment. Hindi na naubos ang takutan at hindi na naubos ang takot. How do you look at the second coming as it is taught by the church? How do you look at the so-called second judgment or final judgment? Look at it through the filter of Jesus. Look at it through the filter of God through Jesus. Na dapat kung nasa Panginoon ka na, kahit hindi mo nagiging perfect ang score sa buhay araw-araw, and you believe in the second coming, and you believe in the final judgment, ang nasa puso mo ay excitement, happiness, joy, because Jesus is coming. Hindi yung tinatakot ka na naman na matapos mong manalig at matapos mong sabihan ni Jesus na rest, I have overcome the world, I have set you free from sin, sin will no longer rule over you, tapos matatakot ka na naman uli ngayon sa second coming. You must look at the second coming through the filter of the first coming, the incarnation of Jesus, the death of Jesus on the cross, His resurrection, and His promise that nothing can separate us from His love. Not even your performance or lack of it. Sa takot ng iba na ito'y gawing lisensya para magkasala, para maging careless sa buhay, lagi na lang nilang ididiin uli na takutin ka ng takutin. But is not the teaching of Jesus. Habang nabubuhay ka sa fear, hindi mo na iintindihan ang love of God through Jesus. At habang wala kang ginawa kundi takutin din ang iba, hindi mo naintindihan ang teaching ni Jesus. So, man, woman, Pharisee, community, come to Jesus. Not to Moses. Not to the law. Not to religious tradition that will only condemn you. Matthew 11:28, ang linaw ng sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, hindi sa iba. Bring your case to Jesus. Bring your so-called failures to Jesus. Bring your troubles and fears to Jesus. Come into Jesusness. Of course, Jesusness is the quality or condition of being like Jesus. Being peaceful, being at rest, and being forgiving to others and to self. Being kind and accommodating, being merciful. God says, I desire mercy, not sacrifice. And God is merciful to us, especially expressed through Jesus. Come into Jesusness, not into Mosesness, not into Pharisee-ness, but into Jesusness. At yan ang napakalaking pagkakamali ng maraming Kristiyano na kay Jesus na, pero ang lagi nilang inuungkat, pinupuntahan ay si Moses o ang mga Pharisees. At kung tumingin sila sa kapwa, manghusga ng kapwa, makitungo, ang ginagamit pamantayan ay si Moses at ang mga Pharisees, hindi si Jesus. Tandaan niyo ang babaeng ito, caught in the act, huling-huli.
pero hindi ipinabato, hindi inusig. Ang totoo hindi nga pinagalitan ni Jesus eh. Naiunawaan niya kung ano ang nagsadlak sa babaeng yon sa ganung terribleng pamumuhay. Naunawaan ni Jesus na biktima siya ng lipunan, biktima siya ng mga umiiral na pamamaraan na wala nang natira siyang pwedeng ipaghanap buhay, kundi ang katawan na lang niya. Mahal siya ni Jesus. At kailangan maunawaan natin yun. So we will stop throwing stones at each other or at our own selves. Titigil tayo ng paghampas sa sarili, pagpapapako sa krus sa ating sarili, kasi ginawa na yun ni Jesus para sa atin. What more graphic explanation do we need kung gaano tayo kamahal ng Diyos through Christ? So come to Jesus-ness and rest from searching for all types of love and people and things, and stop searching for religious perfection. It cannot happen this side of eternity. The sooner you accept that you cannot be perfect by the standards of religion, the more you will have peace. The sooner and the easier. Ecclesiastes 1:14, nakita kong ang lahat ng gawa ng tao sa mundong ito ay walang kabuluhan. Ito'y tulad lang ng paghahabol sa hangin. Lahat ng mga paghahanap for all types of love, of people, of things, and even of religious perfection, walang kabuluhan. Kasi hindi mo talaga inaabutan ang hinahabol na ito. Mapapagod ka lang. So tumigil ka na lang ng kakahabol. Baka balikan ka pat puntahan ng kusa. Pero yung habol lang habol, napapagod lang. Come to Jesus and to Jesus-ness and rest from committing sin. Just to search for the things we want. 1 John 3:5-6. You know that Christ came to take away sins. He isn't sinful. And people who stay one in their hearts with Him won't keep on sinning. Dapat maunawa ang doble blade ng verses na ito. Dumating daw si Jesus para alisin ang kasalanan. One, paano? Para turuan tayong huwag magkasala at nagkukulang at nagkakasala man tayo, ay tinatanggal niya yung kaparusahan, pinapalitan niya ng mercy, ng kanyang sariling sacrifice by His blood. So inaalis niya yung kasalanan, inaalis niya yung effect ng kasalanan, at inaalis niya yung kaparusahan ng kasalanan. Kaya sinasabi niya, pumayapa kayo, magkaroon kayo ng kapayapaan, kasi inalis ko na yung kasalanan. Akala nung iba, pag sinabing na kay Kristo ka na, inalis na yung kasalanan, hindi ka na magkakasala. Nagkakasala araw-araw, kaya guilty uli araw-araw. Inaalis ni Kristo yung power of sin, meaning ngayon may choice na tayo not to be sinful, but in case we go wrong, sabi niya, hindi ba? He is faithful and just and will forgive us. At sabi, confess your sins to the Lord and He forgives. So meron siyang ginawang fallback, may ginawa siyang safety net. Okay, I want you to live a morally perfect life, but just in case that you are not able, there's a second net that catches you when you fall. It is the forgiveness, the love, the kindness of God through Jesus. Kaya in effect, dalawa ang paraan ng pag-aalis ni Jesus ng kasalanan. One is yung binibigyan ka ng power not to sin, and number two, inaalisin niya ng power yung law para nagkasala ka man ay hindi ka usigin at hindi ka parusahan. And people who stay one in their hearts with Him won't keep on sinning. Again, may mga pakahulugan dito na pag na kay Jesus ka na, hindi ka na magkakasala. Pero come on, be realistic. Mula ba na pumunta ka kay Jesus, hindi ka na talaga nagkasala? Nagkakaroon pa rin. So this verse must mean something else. That you don't keep on sinning because there is no more law that makes you sinful. You cannot be condemned anymore because the law has been disempowered. Yung nagsasabing batuhin ka hanggang mamatay, binura na ng kamatayan ni Jesus. Siya na ang binato, namatay na siya, sagot na niya ang lahat ng mananalig sa kanya. So in the eyes of heaven, you cannot keep on sinning. Satan, the accuser, will tell the father, etong anak mo na to, nagkakasala yan, nagkakasala yan, nagkakasala yan. Kahit na born again na yan, kahit nasa church, may kasalanan yan. At sasabihin ng father, nasa ng kasalanan? Parang wala akong makita. Kasi ang nakikita ng ama ay yung dugo ni Jesus na nakatakip sa ating mga kasalanan, naguhugas sa atin, at nagbibigyan sa atin ng protection. So in the eyes of heaven, in the eyes of God, we are sinless. Legally speaking, you are declared sinless when you believe in Jesus.
But actually, nakikita naman natin marami pa rin tayong pagkukulang. Pero hindi yun ang bibilangin sa court of God. Ang bibilangin ay yung bayad ni Jesus sa ating mga pagkukulang. Kaya sobra pa. Pag naunawa natin ito, matatahimik ang ating loob. Hindi yung para konsentihin natin ating mga sarili sa paggawa ng mali, kundi kung sa mga panahon na nagkukulang pa rin tayo according to the standards of religion, according to the standards of morality, alam pa rin natin na hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin, tinatanggap pa rin tayo. So we pick up the pieces, we rise and move on and try to move from one degree of glory to another, knowing that you cannot reach full glory this side of eternity. Pag natanggap natin yung ganon, God remembers that we are dust, doon pa lang tayo matatahimik. So help people stop committing sin by not putting obstacles in their path. Set people free from being condemned. Because even Jesus does not condemn. What is your right to condemn your kapwa-tao? And give people the status of sinlessness by forgiveness, by grace, by cleansing, by the unconditional love exemplified by the Father in the story of the so-called prodigal son. Obvious na obvious ang pagkakamali ng prodigal son, pero pagbalik niya, ni-restore agad ng Father ang kanyang situation, ang kanyang position in the family, at hindi inungkat ang pagkakamali niya, hindi siya sinisi, niyakap siya, at ipinagparty. Yun ang ating Ama na ipinapakilala ni Jesus, pero hindi yun ang Ama na ipinapakilala ng most religions. Most religions, especially those that are based on the laws of Moses, ang ipinapakilalang Ama ay mapagparusa, ang hilig mamalo, laging nagagalit, laging nagpapahirap sa kanyang mga anak. Kaya itinuwid ng Ama yung wrong image na yon by sending His Son, Jesus, who is the perfect image of God's kindness. Come to Jesus and rest from hiding. Ito napakahalaga. Rest from hiding. Bakit sa church, sabi nila, pinakamaraming hypocrite of all societies, of all groups, of all places? Kasi sa church, you are penalized, you are punished for any wrongdoing against the law of Moses, for any wrongdoing against regulations, against tradition. So, alam mo namang hindi mo lagi nasusunod yon, nagtatago ka na lang. You pretend. At yan ang ayaw na ayaw ni Jesus, hypocrisy. Itinatago ang sugat, hindi tuloy gumagaling. Ang gusto ni Jesus, that we live in the light. 1 John 1:7. But if we live in the light, as God does, we share in life with each other. And the blood of His Son, Jesus, washes all our sins away. Pero kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, meron tayong magandang samahan sa isa't isa. At ang dugo ng anak niya na si Jesus ang naglilinis sa lahat ng kasalanan natin. What does it mean to live in the light? Kung hindi mo ina-appreciate ang perfect forgiveness and love and kindness of God through Jesus, and you are in the church, you are among fellow believers, tapos may mali ka, may pagkakamali ka, may kulang ka, may kasalanan ka, you live that part of life in the dark. Nagtatago ka sa dilim. You live a double life. Kasi itinatago mo sa kapatiran ang iyong mga kadiliman, kaya nagpupunta ka sa dilim. Pero ang ibig sabihin ng pag-ibig ni Jesus ay ito, live in the light. Kung tama ang ginagawa mo, live in the light. Hayaan mong visible. Kung sa palagay mo mali pa rin ang ginagawa mo, live in the light. Don't hide it. At ang paiiralin nyo sa isa't isa, sa kapatiran, sa samahan, pag mayroong nakikita mong, uy, may darkness, or may kulang, o may kasalanan, let the blood of Jesus wash that away. Let the sin be covered by the love of God. And therefore, the person does not have to hide in the darkness. The person does not have to suffer alone. The person does not have to handle these difficulties and hardships alone. Sabi, magiging maganda ang samahan nyo kung magiging totoo kayo sa isa't isa. Pero paano ka magiging totoo kung ginajudge ka? Kung ginajudge ka, ipupulpito ka, huhusgahan ka, paparusahan ka, itatago mo na lang natural para madali.
Pero hindi yun ang living in the light. So yung katuruan na living in the light, may kakambal na dapat nauunawa ng lahat. That you allow people to come out in the light no matter what their situation is. That you accept and like people no matter their failures. In spite of their imperfections. And you don't judge, but when you see a person who is spiritually sick, who is suffering from the consequences of wrongdoing, you do not judge, you love, and you help restore the person. At ang pinapairal ay ang pag-ibig, ang walang patakarang pagtanggap ni Jesus, at ang patuloy na pagtutulungan so that we move from glory to glory, that we are able to get restored by the love of the fellowship and by the love of God. Yun ang tunay na kapatiran kay Jesus. Pero kung meron kang pagkukulang, pagkakamali, kailangan mong itago sa church, church ng Pharisees, hindi yun kapatiran ng mga nananalig kay Jesus. Kapag ka naging honest ka at sinabi mo ang katotohanan o hindi mo sinasabi, bigla nilang nalaman at ginyadge ka at binato, hindi yun fellowship of Jesus believers. Hindi umiiral doon ang Jesusness. Ang umiiral doon ay Mosesness, Pharisiness, churchiness. Dapat napapahinga ka pag nasa church. Hindi yung dahil nasa church ka, nadagdagan ng pressure sa buhay mo dahil ang dami-daming critic, ang daming church bullies, ang daming hukom. That is not what the church is about. The light of Jesus drives out darkness, cleanses us. And you must understand light as cleaner, as disinfectant, as sterilizer. Science knows that light cleanses. Ang mga sinaunang Pilipino, may mga banggerahan sa bahay, nakaharap sa silangan, doon nakabilad yung mga plato, yung mga baso, kasi naniniwala ang mga ninuno na nakakapagpalinis ang init ng araw. And truly, it is correct. Kaya Jesus is light. Expose everything in the light so it can be cleansed and it can be corrected and healed. But if the church, if the fellowship is judgmental, hypocritical, and strict and unkind, people will hide in the dark. Kaya ang pagtatago ng mga kapatid natin sa dilim is a statement about our own Jesusness. Kung hindi sila na-encourage lumabas, maging totoo, tinatakpan nila, tinatago ang kanilang mga paghihirap, mga pagdurusa at mga pagkukulang, ibig sabihin, the fellowship is Pharisaistic. The fellowship is maka-Moses, imbes maka-Jesus. Live in a righteous way that you could be in the open. Yan siyempre ang ideal. Gawin mo ang tama, iwasan mo ang mali, para pwede ka talaga nakahantad. Pero sa mga panahon ng pagkukulang, pagkakamali at pagkakadapa, do not hide in the dark. You will not heal there. Come out in the light. Therefore, the people have to be open and accepting to people who come out in the light. And let the blood of Jesus, the light, not darkness, cover you and your brothers and sisters. The story of this woman teaches us that we should enjoy God's unconditional, accepting, and restoring love. That's what the woman caught in the act of adultery realized. Na sa iyong mga pinakamadilim na araw, sa iyong mga pinakamadilim na gabi, sa mga pinakabigo mong oras, sa mga nakakahiya at nakakaembara sa harap ng tao, kay Jesus ka humarap at di kanya husgahan. Sasabihin kanyang, huwag ka na magkasala. Pero alam mo kung nagkasala ka pa rin, mahal ka pa rin niya. Para mga magulang, mga taong magulang, di ba kahit nagkamali na yung anak, lagi nakakakuha ng justification. Ganon din ang Diyos because God justifies us. Not only forgives, but justifies. So help and allow your kapwa-tao to live in the light. Huwag ka masyadong mausisa. Huwag ka masyadong matanong. Hayaan mong i-volunteer na sabihin sa'yo. Huwag mong itanong kay A ang buhay ni B. Pag hindi sinasabi ni B, manahimik ka. At pag nagsasabi, don't show shock or terror or horror. Huwag go A. Kapintasan natin pag hindi nakakapagtapat sa atin ang ating kapwa ng mga tunay nilang nararanasan. Do not judge or reject
or label people. Do not push people underground. Huwag nating itulak at idiin ang mga tao na kumubli sa dilim dahil pinapaso natin sila ng ating liwanag. Dapat maging mabuti, mabait, mapagtanggap tayo so people can come out and be healed. Pairali ng magandang samahan. Yan ang sinasabi ng magiging maganda ang ating samahan, and let Jesus cover and cleanse one another. Rest from watching other people's lives. Nakakapagod magbantay ng buhay ng may buhay. 1 Thessalonians 4:11, gawin ninyo ang best para maging tahimik ang buhay nyo. Huwag niyong pakialaman ang buhay ng iba. Magpahinga tayo at pagpahingahin natin ang kapwa. Rest from judging others. Romans 2:1, kapatid, kung ginajudge mo yung iba, tapos ginagawa mo rin ang mga bagay na ginagawa nila, ginajudge mo ang sarili mo. Guilty ka at wala kang excuse kahit sino ka pa. Rest from stoning people. Alam niyo mga dila natin, mumunting mga kaprasong bahagi ng ating katawan, ang galing niya mambato. Sharp shoot. Kahit malalaking bato, nabubuhat niya para ibato sa kapwa. John 8:7, tuloy pa rin sila sa pagtatanong kay Jesus, kaya tumayo siya at sinabi, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa babaeng ito. So look at yourself first. Kung ayaw mong mabato ni Moses, huwag mong ipambato si Moses. Tigilan mo ang kagagamit ng verses para mambato sa kapwa. Hanapin mo mga verses yung nagpapabait, nagpapabuti sa'yo, mga verses na kumakanlong sa exposure ng iba, gumagaling sa sugat, gumagamot, hindi nagpapadugo at nagpapakirot palalo. Rest from Moses and Mosesness. Rest from the law. John 5:45, sabi ni Jesus, huwag niyong isiping ididiin ko kayo sa harap ng Ama. Ang inaasahan niyong si Moses ang siya mismong magdidiin sa inyo. Sabi ni Jesus, kung ako lang, hindi ko kayo didiin, hindi ko kayo i-judge, hindi ko kayo usigin. Pero yung si Moses, na lagi niyong kinukote, siyang magdidiin sa inyo. Romans 3:20-21, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. Sabi, kung saan kayo laging sasandal, kawawa kayo. Kasi laging pagkakasala, pagkukulang nyo ang ididiin ng mga kautusan. Pero si Jesus ay nagpapawalang sala. Mahirap ba namang piliin Jesusness or Mosesness? Huwag paghaluin, hindi sila magkahalo. Dumating si Jesus para pawalang bisa ang law at ang pairalin ang the only one law, the law of love. People are not guilty in Jesus. So go into Jesus, go into Jesusness. Ba't natin dinidiin ito? Kasi maraming tao, Christian daw sila, maraming churches Christian daw, pero si Moses ang boss, hindi si Jesus. Dapat linawin natin yan. 1 John 2:5-6, we truly love God only when we obey Him as we should. And then we know that we belong to Him. If we say we are His, we must follow the example of Christ. So lahat ng tao nagsasabing sila ay maka-Diyos, ang halimbawa ni Jesus, ang pamantayan, ang example, ang model, ang method. Obey Jesus in loving others and even in loving yourself. And find rest. Ang hirap-hirap nung nabubuhay sa guilt, kaya maraming depressed. Nag-religion ka, guilt lang ang inabot mo, na-depress ka pa, lugi. Find rest. Father, we thank you that there's rest in Jesus. Nawa sa kauulit-ulit ng kwento, ng katuruan.
tumalab sa aming puso. Lumalim ang pagkaunawa namin hanggang ito ma-operationalize in our daily lives. Na talagang ang buhay ng mga anak mong nananalig sa iyo at sa iyong anak na si Jesus ay mapuno ng kapahingahan, katahimikan, kapayapaan at pag-ibig. Pagbulay-bulayan natin ang mga ito at hanapan ng application sa ating daily lives. Be with the Lord. Think about this. Hear the voice of the Spirit.